So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang sumagot sa napakarami yung katanungan na inilagay sa comment section. Kaya mga kamanok, ako ay masayang masaya at nagtitiwala kayo. Nagtitiwala kayo sa aking mga ibinibigay na recommendations na sagot sa inyong bawat katanungan. So, huwag kayong mag-alala, pipilitin ko sagutin yan at maibigay sa inyo ang eksaktong mga detalye na kailangan nyong malaman. Kaya mga kamanok, if ever din nagugustuhan nyo po, yung ating mga videos, advice, pagdating sa pagmamanok, huwag nyo sanang kalimutan. Wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment na rin ng sarili mong katanungan para sa ganon. Next video, ikaw naman ang ating masagot. Kaya mga kamanok, kung nagawa nyo na po yan, simulan na po natin ang ating bawat topic ngayong umaga na to. So, ang unang katanungan ay galing kay Jaynor Abelila. Ayan, so idol, pwede po ba magtanong sa'yo, anong gamot sa halak? Okay, kasi alaga akong manok, may halak. Ano po ang dapat na gamot? Ang ating ibigay, lagi po akong nanonood sa video mo, idol. So mga kamanok, ang daming may problema tungkol sa halak. Medyo nahihirapan na po sila pagka halak na po yung meron sa kanilang manok. Alam naman natin, pag halak po mga kamanok, yan po ay second stage na po ng sipon. Okay? Pag napabayaan ng sipon, nawawala yung sipon, pumupunta naman doon sa mas malalim na bahagi ng katawan ng manok. Ibig sabihin, sa dibdib na po at sa likod. Pag po ganun na, marami na po ang naapektuhan sa vital organs ng manok. At pag po masyadong tumagal na yung halak sa katawan ng ating mga alaga, di na po nagkakaroon ng problema sa baga at sa mga iba't ibang vital organs ng manok. Di na po nangyayari na kahit kumain siya ng kumain, hindi na po siya tumataba. At ayaw po nating mangyari yon. Ngayon, sabihin na natin dumating na nga yung time na nagkahalak na. Naririnig mo na talaga pag hawak mo yung manok mo, alaga mo, tumutunog na talaga, nagwiwisil na talaga. Anong dapat mong gawin? So, ang dapat mong gawin dyan, first step, paliguan mo muna yung manok kasi masyadong mainit ang katawan yan. Masyadong mainit, hindi siya komportable. Pag binigyan mo yan ng antibiotic, hindi po ganun magiging effective sa kanyang katawan kasi mainit po yung katawan eh. I-cool down muna yung katawan nila. Kailangan paliguan muna natin sila. Para sa ganun, maging refresh o ma-refresh yung katawan, maging fresh, medyo lumamig, medyo sumingaw yung init ng katawan dahil sa sakit niya, sa halak. Diba? Kahit tayong tao, pag tayo ay medyo may sakit, pag tayo ay nakaligo o kaya nakapanghinaw, nagiging maganda yung pakiramdam natin. O halimbawa, may sipon tayo, nakaligo tayo, di ba? Nag-iiba yung pakiramdam natin kasi lumalamig. Ganon din po yung manok. Bago tayo magbigay ng antibiotic sa kanila, paliguan muna natin. Make sure yung kanilang mga balahibo na dry up. Minsan yung iba dito, kumakapit na yung sipon sa ganitong kilikili. Pag naliguan natin, lumalamig ang pakiramdam, mas mabilis po ang recovery ng manok. Ngayon, pag atin po siyang napaliguan na, okay na, tuyo na yung kanyang medyo makita nyo, parang presentable na siya. So ngayon, yung halak nandun pa rin, gagawin natin, lilinisin natin yung ngalangala ng manok. Ngalangala, itong ganitong ilong, kasi pagka barado po yan, barado ng kulangot, mga kamanok, hindi po nakakalabas masyado yung hangin. Pag po barado ang ilong, doon po nagsisimula na bumalik yung hangin sa bibig lalabas. Pag ganoon po ang nangyayari, nangingitim po ang mukha ng manok kasi barado po yung mga airways. Okay, para sa ganun, hindi tayo magkuproblema pagdating sa airways ng ating mga alaga. Kasi po, pag po barado ang ilong, barado po yung walangala, once na huminga yan, babalik lang po. Dapat sa ilong humihinga, pag baradong ilong, babalik yung hangin sa bibig lalabas. Ngayon, pagka ganun ang nangyayari sa isang manok, hindi makalabas sa ilong ang hangin, sa bibig lumalabas, sa bibig humihinga, nangingitim ang kanyang mukha. Every time nakakain, iinom o mag-e-exercise po sila. Paano ang gagawin? Para mawala yung halak, linisin po natin gamit ang Bactidol. Kumuha po kayo ng cotton buds, Bactidol, yun pong pinaka-trachea dito. Yun po ay may butas. Okay, yun po ay pwede nyo ilabas. Ngayon, pag nailabas nyo po, makakakita po kayo doon sa butas na yon ng napakalagkit na laway. At yun po ang tumutunog. Yun po ang naririnig yung tumutunog sa dibdib, sa likod. Yun po ang aalisin ninyo gamit ang Bactidol. Yung cotton buds, sausaw sa Bactidol, ililinis po ninyo. Kukuhanin nyo po yung malapot na laway. Hindi po kayang ilabas yun ng manok. Sobrang laway po. Tayo po kasing tao, nakakadahak po tayo eh. Pag may plema po, pwede po nating iluwa, idura. Pero ang manok, hindi po nila kayang ilabas yon. Kaya nagtatagal ang sakit, lumalala ang sakit, at po pwede po silang mag-abroad kapag lumala na po ito. Yung sipon, nagiging halak, yung halak, nagiging pisik, hanggang sa
mamaga ang mukha, wala na pong labasan yung hangin, lumalaki po yung mukha minsan hanggang sa mag-abroad na po sila. Ngayon, pag nalinis nyo na po yun, yung pinaka-trachea na yun, yung pinaka-Adam's apple ng manok, pwede nyo po silang bigyan ng antibiotic. Pwede po until for 7 days. 7 days po tayo araw-araw bago kumain sana. Mas maganda gawin nyo po yung paglilinis bago pakainin sa umaga. Okay? Bago pakainin sa umaga, o kaya naman, pag malapit na silang ma-empty. Para sa ganon, yung antibiotic na ibibigay natin, pasok sa sistema. Madali pong effectivity sa katawan. Alright? So, gawin natin 7 days po yung ganon. Para po sa ganon, maalis po natin yung halak ng ating mga alaga, lalo na kung napakahalaga ng manok na merong sakit. Alright? So, next question tayo. Galing kay Olang Nueva. Ayan, so, pwede bang i-ferment ang Jackie Oats sa dark brown sugar kung walang molasses? Actually, hindi naman po i-ferment sa asukal to o kaya sa molasses. I-ferment po ito sa tubig. Okay, babad lang po, nagaganap na po yung fermentation. Kahit wala pong asukal, kahit wala pong molasses, kahit wala pong suka, kahit wala pong Yakult, po pwede po. Kasi ang habol natin dito is a natural fermentation, tubig at Jackie Oats lang. Wala na pong iba. Okay, yun ang natural fermentation na tinatawag. Okay? Ngayon, yun ang pinakamagandang fermentation process na maaari mong magawa. Kung lalagyan mo yun ng asukal, optional lang po yun. Optional. Pero hanggat maaari, kung sanay ka na mag-ferment, huwag ka nang maglagay ng kahit na ano. Kamanok, bakit naman? Di ba mas maganda kung may asukal o may molasses para sa ganun, yung benefits ng molasses makuha rin. Tandaan niyo mga kamanok, ang asukal, ang molasses na inilalagay ninyo, diyan po ay makakapagdagdag lang ng taba sa ating mga alaga. Lalo na kung hindi naman masyado nating pinapagalaw yung ating mga manok, hindi natin na-exercise, hindi natin na-workout, tataba lang yung mga yan, magkakasapola. Kaya hanggat maaari, huwag nyo nang haluan pa. Yung asukal, yung molasses, yung suka na inilalagay natin para lang yung sa amoy na naaamoy ninyo na hindi kayo komportable. Okay, kaya hinahayaan ko kayo na maglagay ng ganyan kasi hindi kayo komportable sa amoy. Pero ang totoo, sa totoong buhay, ang totoong fermentation, ang totoong ganda ng Jackie Oats, tubig lang po at Jackie Oats ang ginagamit natin sa fermentation, wala nang iba. Yan lang. Para sa ganun, makuha natin talaga ang lahat ng benepisyo ng Jackie Oats. Kasi pag nilagyan natin ng asukal, ng molasses, nagkakaroon siya ng extra sugar, tumatamis. Pag na-intake ng manok natin, tumataba. Kasi pag na-stored yung sugar sa katawan ng manok, nagiging glucose. Pag hindi nagamit, nagiging taba, nagiging sapola. Kaya hanggat maaari, tubig at Jackie Oats lang. Para sa ganon, yung fermentation, mataas sa amino acid, mataas sa natural vitamin B12, calciums, enzymes, and kung ano-ano pang vitamina. Tapos yung Jackie Oats, kaya pa niyang isipsipin yung extra moisture, gumagaan, bumubulto. Okay, kung maglalagay kayo ng sugar, kung maglalagay kayo ng molasses, magdadagdag lang yan ng taba. Kaya magkukontrahan lang sila. Okay, kaya sabi ko lagi sa inyo, konting asukal lang. Kung hindi nyo kaya yung amoy, konting asukal lang. Huwag nyo sosobrahan, huwag nyo dadamihan. Yung iba, naglalagay din ng asukal, gagawin pa ng molasses. Which is hindi po tama. Alright? So, sana makatulong mga kamanok, yung simpleng katanungan ko, kasagutan ko. So, next. Okay. So, hanap tayo ng ibang katanungan pa dito. Okay. Ito, galing kay Elizalde Sortidos. Ayan, magandang gabi po, idol. Okay. May gamot po kasi ang manok ko na maintenance. Idol, yung Centrum po, tama po ba? 15:30 ang pagbibigay ko or weekly po, idol. Sana mapansin mo, idol, at masagot ang aking katanungan po. Maraming salamat po, idol. Okay? So, ang Centrum, napakaganda po niya sa ating mga alaga. Especially lalo sa tao. Ginagamit po kasi natin yan Centrum po ay para sa tao. Yan po ay vitamina ng tao. Which is kumpletong-kumpleto po yan sa dami ng vitamina. From A to zinc. From A to Z. Lahat po ng vitamina nasa kanya. So, paano po ang tamang pagbibigay ng Centrum? Actually po, pwede po yung weekly. Pwede pong every 3 days. Pwede po yan. So, ano po yung magandang administration dito? Mas maganda mga kamanok kung inyo po itong dudurugin at inyo pong babanawin sa tubig. Okay? Pag po nabanaw ninyo sa tubig, sa kanya po ihahalo sa patoka, din sa kanya po ibibigay. So kasi kung yung iba po kasi natin mga kamanok dito, yung isang buo binibigay sa isang manok. Which is pagka binigay niyo po ng buo, konti lang po ang i-absorb ng manok dyan. Wala pang 1/8. Okay, wala pang 1/8, o wala pang 1/4. The rest, ipa-flush out lang ng katawan. Tutunawin ng sistema, yung sobrang vitamina,
itatapon lang po. Bakit? Konti lang po ang kayang i-absorb ng atay ng manok. Ang atay po ang nag-absorb ng mga nutrients galing sa mga bitamina. At kung gaano lang karami ang kaya na i-absorb ng atay, which is konti lang naman talaga, kung halimbawa, ganito kalaki ang ibinigay mong, o ganito kadami ang ibinigay mong sentrum isang buo. Ngayon, pag pumasok to sa katawan ng sistema, tinunaw niya yung isang buong sentrum, yung bitaminang ganito karami, ito lang ang kailangan ng manok. Yung siyam, ilalabas lang ng katawan. Bakit? Ito lang kaya niyang i-hold eh. Ito lang ang kailangan niya. Bakit niya pa i-hold tong siyam? Wala siyang pagtatabihan niya sa katawan. Okay? So, ipa-flush out lang niya yun. Kasi pag kinuha niya lahat yan, masisira ang kanyang liver. Isasalain niya yon, mahihirapan siyang salain yung daming yun. Ngayon, sabi ko nga, ang choice lang ng manok, ng atay ng manok, kuhanin yung kaya niyang i-digest o yung kaya niyang i-filter. Which is ito lang isa. Yung the rest, yung siyam, ipa-flush out na niya. Which is pag na-flush out niya, sayang lang. Pero kung ihahalo niyo po sa pagkain tunaw sa tubig, ihalo sa pagkain, ibigay niyo sa 10 manok, magbe-benefits pa yung 10 manok. 'Di ba? Tipid. Ganun kaganda kapag inyo pong i-dissolve sa tubig sa kanyo ihahalo sa pagkain ng manok. Okay, pwedeng weekly po ang pagbibigay. Pwede rin naman pong every month. Pwede rin po. Depende po sa inyo. Pero yun nga po sabi ko sa inyo, yung dami ng manok na maaaring makapag-benefits dito sa isang buong sentrum, tipid na, 10 manok ba makakapag-benefits, tipid po yun. Okay? 10 manok na nabigyan mo ng bitamina, tipid pa sa bulsa, wala pang nasayang. Okay? So mga kamanok, sana po nasagot ko ng maayos ang inyong mga katanungan tungkol sa pagmanok at sana po magtanong pa rin kayo if ever na nagugustuhan niyo po yung mga advice, yung mga video na ginagawa ko. Lagyan niyo lang po yan sa comment section. Pag nabasa ko po yan, pag-usapan po natin dito. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.